Martes, magandang tanghali po mga amigos at mga amigas. Magandang pananghalian sa lahat ng ating mga senyora, mga padre de pamilya ngayong araw na ito ng paboritong araw naming lahat. Ang Biyernes Santo. Hindi Biyernes Santo. Biyernes. Ayan, araw po. Yeah. Thank God it's Friday. Ayan. At siyempre, pag Friday, lahat po medyo maligaya sapagkat bukas, relax lang tayo. Okay, samahan po ninyo kami hanggang alauna ng hapon sa pag-atid pa rin namin sa inyo ng mga pangunahing mga balita at siyempre kasama namin ang buong puwersa ng News and Operations Center ng DWIZ Radio Tali 23 TV. Ganun din po ang reportorial team ng DWIZ Radio Tali 23 TV ngayong araw na ito ng Biyernes, ika-20 ng buwan ng Pebrero. At ito na po ang ating palatuntunan. Senyor Balita! Ako muna sa ating mga pangunahing balita. Malacanang hindi nagpatinag sa maagang presidential bid ni BP Sara. Senyor Balita! Hoy, dagdag bawas, may dagdag. Ibig sabihin may pagmamahal, may konting pagmumura. Ayan. Sa presyo po ng mga produktong petrolyo, namumuro na naman, kailan yan? Sa susunod na linggo. Senyor Balita! Ikatlong bugso ng trillion pesos March, kasabay po ng anibersaryo ng EDSA Revolution. Ayun, handang-handa na po. Senyor Balita! Tatlong araw bago po ang confirmation of charges hearing dyan po sa ICC. Isa sa mga abogado ng drug war victims may hamon po kay dating Pangulong Duterte. Senyor Balita! At pagbabalawig ng estate tax amnesty hanggang December 31, 2028 po isinusulong na sa Senado. Senyor Balita! At siyempre yan po ang mga kabuang headline natin, mga amigos at mga amigas. At detalye niyan, ihahatid po namin siyempre pagkalipas po lamang siyempre ng ating weather, you like it or not. Ang paghahatid po namin sa inyo ng pinakahuling lagay ng panahon sa pamamagitan ng ating El Bonito, ang ating weather reporter, Daryl Justin. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Buenas tardes, senyor. I am live again after 4 days. Ngayon lang ulit napaasalang dito dahil alam mo, pag busy talaga at nababahing ang angkor. Talaga sinabi. Baba ko ba? Okay. Oo, kala ko. Oh, shit. Taga mo yung forma ko. Para akong... Lalaro ka ba? Gagana. Mukhang may laro ka ngayon. May laro ako ng trabaho. Sa lagay po ng ating panahon, good news, senyor. Wala pa rin tayong bagyo. Okay, as pero expected. talagang maginaw pa rin, no? Maginaw pa rin, tama. Dahil nandyan pa rin ang amihan. Yung bugso ng amihan nararanasan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Bahagyang maulap na papawirin na may mga pag-ambon at malamig na simoy ng hangin. Dala po ng amihan yan na mararanasan for today. Habang ang paborito po ni senyor na shear line ay nakakapekto po sa Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Socsargen, Barm, Eastern Visayas, Sulu, Cebu at Bohol. Asahan po ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at may hinang mga pagkulog at pagkidlat. Habang ang easterlies naman ay mainit at maalinsangang panahon na hangin na nagbumula sa karagatang Pasipiko ay nakakaapekto sa malaking bahagi po ng Mindanao. Kaya asahan po ang partly cloudy skies na may isolated rain showers at may hinang mga pagkulog din at pagkidlat. Dulot po yan ng easterlies. Sa susunod na 3 araw, senyor, Sabado, Linggo, Lunes sa Metro Manila, very good, maaliwalas at maganda. Yes. Bukas maganda, Linggo maganda, Lunes maganda ang panahon. Diretso, ha? Dire-diretso para sa Metro Manila. 22 hanggang, pero pansinin mo, senyora, yung highest temperature 33 degrees Celsius na. Medyo tumataas na. Init, Medyo may patiser na.
na mainit. Oh, yung init may pati, di ba, gaya kapon, nag-report, di ba, malayo yung pinag-reportan ko. Malayo, sa Pasig. Oo. May Teka muna, Oo, yung oo, La oo. Nina na nga pala, hinihintay ko, wala ba? yung La Nina, Ano, hindi pa gano'n umira. nabigo na? Ay, hindi, Nabigo na naman para sa taong ito? naka-onset pa rin siya. Kasi hindi ko makalimutan yung sinabi mo sa akin na, Hanggang Senyor, February. makakaranas na tayo ng La Nina Oo. next year dahil hindi Oo. natin nakuha nitong nakaraang taon. Ayan. Kaya ngayon, ito na yun. Actually, nung mga huling buwan ng taong 2025, di ba, malalakas yung mga nagipag-ulan, tapos Sabagay. malawakan ng pagbaha. Oo. Epekto na yun ng La Nina. Ng La Nina, Oo. okay. Eh, yung Alam ko. ngayon kasi, expected naman na hindi gaano magiging maulan, lalo na sa mga susunod na linggo at buwan, papasok na nga, malapit-lapit na. Hindi pa naman Tag-init. dinideklara, ha? Oo. Yung tag-init, hinihintay na natin yan. Pero for now, enjoy na natin yung amihan habang nandyan pa. Dahil susunod na, panay na kayo nasa dalampasigan na kayo. Oo, Ibig hindi sabihin, na amihan lagi kayo nasa dagat na. Oo, tsaka hindi na amihan temperature ang tinitingnan at binabantayan natin. At babantayan na ho natin ay heat index na naman. Oo, Yang oo, walang nga pala. kahumpay-humpay na. Pinakamainit na naman Ayan. ay... Norte! Norte. Laging norte, no? Lagi- Pinakamalabig Dagupan, din. oo. Pinakamalabig din. Norte. Norte, oo, Bakit exactly. Laging norte, no? Pero magkakaibang lugar naman yun. Oo. Yung pinakainit, madalas nasa Dagupan, nasa Oo. Tugigaraw. Oo, Yung palit-palit. pinakamalamig, Palit-palitan sila. Benguet, Baguio. Pero totoo yun, ha? Totoo naman yung sinasabi mo kung Oo. bakit nararanasan ko yung pag nasa Tugigaraw ako, init talaga. Dagupan, mainit din. Pag nandun ka, Oo. sana wag mo kalimutan yung bangus namin ni engineer. Nandun daw siya, wag niya kakalimutan yung bangus. Anyway, sa Metro Cebu, Senyor, sa Metro Cebu, 3 araw na malalakas ang kulog at kidlat. At sa Metro Cebu kung saan. Malakas nga. Ito. Malakas nga pero meron din niyang pumapatak na naman ang ulan sa Metro Cebu. Pumapatak na naman ang ulan sa bubong. Alam mo kailangan mo dyan? Padulas. Kailangan mo na padulas. Ayan. May senyas na. Oh! Oh, alam mo. Parte niya. Padalas. Oh. Bakit pati yung dila kasama? Padulas na! 20 Oh, yeah. 30 degrees Celsius sa temperatura. Hindi ko na-gets yun. Baka dahil 1:30 uuwi na ako at si paring Winer alas 3 pa ng hapon uuwi. Tama. Sa lagay ng ating panahon sa Metro Davao naman. O kung sa Metro Manila maganda maaliwala, sa Metro Cebu masungit at maulan, sa Metro Davao pinag-combine ang panahon ng Manila at Cebu. Halong init at ulan naman. Yan ang sakit. Yan ang sakit talaga. Oo, talaga Literal na sakit sakit. yan. Sakit Hindi lang yan. sakit sa ulo, hindi lang sakit sa lalamunan. Dahil pagka nakasakit ka, ang pinakamalala dyan, sakit sa bulsa. Hindi, kasi sakit sa bulsa Tama dahil rin. magbabayad ka. May katwiran talaga. Oo. May gamot. Ang dami palang sakit niyan, ano? Oo. Pero doon sa sakit na yun, ano yung pinakamalala? Gusto mo malaman? Generally po ha, generally, sakit sa bulsa. Ayan, Oh, yan yeah. ang malala dyan. 24 hanggang 31 degrees ang agwat ng temperatura sa Metro Davao. Mabilisan na amihan temp check po tayo. As usual, senyor, nauuna pa rin ang Summer Capital, City of Pines, Baguio City. 14 degrees Celsius po yan. Ha? Shoutout kay Kuyang James. Ginagaya mo sa James Salcudo, ha? Hindi, bilib ako sa ganda at lamig ng boses niya. Kaya madali rin gayahin. Kasi nilamig ng Baguio, ha? Oo naman, 14 degrees. Kuya James, strawberry baka naman. 18.6 Basco Batanes, 18.9 Tanay Rizal, 19.5 Malaybalay Bukidnon, 20 degrees sa Kasiguran Aurora at 20.5 degrees naman sa Balero Aurora. Sunrise sunset po natin, tumilaw pa rin ang manok. Yan, hindi pa rin tinatamaan ng amihan yan. Kanina alas 6:18 ng umaga at asahan ang paglubog ng araw. Ay, yan ang kabayo. Ayun yung kabayo. Hindi ko nasasabihin kung anong kulay kasi hindi pa tayo sponsor. Alas 6:02, mamaya pong gabi. Sa ngayon, yan naman aking latest weather report. Whether you like it or not, enjoy and have a great and happy weekend lalo na dito sa Metro Manila dahil maganda at maaliwalas ang panahon. Ako po si El Bonito Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWI. Ng mga produktong petrolyo. At batay po sa 4 na araw na trading sa Mino Platts, Singapore, sinabi po ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na posible pong tumaas ng 45 sentimos ang kada litro ng gasolina at
5 centimos naman ang maaari ding itaas naman ang kada litro ng diesel. Ayan. At posible namang bumaba ng 10 centimos ang kada litro ng kerosene. Nilinaw po ni Romero na maaari nang bumaba o tumaas ang nasabing oil price adjustments. Depende po yan sa resulta ng trading ngayong araw. Senyor Balita! 14 minutos o 15 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Handang-handa na ang Tindig Pilipinas sa ikatlong trillion peso March. Kasabay po ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa Pebrero 25 bilang bahagi po ito ng kampanya kontra korupsyon. Ayon kay Kiko Aquino D., co-convener ng Tindig Pilipinas, alas 3 ng hapon sisimulan po ang mga aktibidad sa EDSA People Power Monument. At bukas anya ang ikatlong bugso ng trillion peso March sa kahit sinong nais lumahok anuman ang kanilang kulay politika. Ibig sabihin, Kinasanayan na po natin sa trillion peso March ay puti yung kulay nito dahil sinasabi nga na walang kulay yung korupsyon. Gayon pa man, meron po kaming ilang patakaran na na gusto nating masunod, no? So talagang yung mga panawagan na labag sa ating saligamatas ay pinagbabawal po natin, no? So ito yung mga panawagan na may kinalaman po anumang violence ay bawal po yan. Kung meron po tayong calls na nakadirekta sa ating sandatahang lakas na mag-withdraw ng support, bawal din po yan dahil dapat civilian authority ang parating mananaig sa ating bansa kahit na hindi po tayo agree sa kasalukuyang civilian authority. At saka pangatlo, kung meron pong panawagan na magluluklok sa kapangyarihan ng isang unelected body po, kung revolutionary government man ito or kahit na medyo hindi pa siya malinaw yung sinasabi ng iba na transition council, ay hindi po natin yan sinusuportahan dito sa trillion peso march. magmamarcha rin sa iba't ibang panig ng bansa ang ilang pang grupo sa pagkikipagtulungan ng Caritas Pilipinas habang makikibahagi rin ang simbahang Katolika. Inaasahan anyang lalahok ang nasa 2 hanggang 3,000 katao katulad ng nagdaang trillion peso March noong Setyembre at Nobyembre. Pero kung ang panawagan po natin ay laban sa kahit sinong politika, impeach Duterte, impeach Marcos, resign Marcos, po sa grupo natin. Dinig ng Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D. sa panayam ng DWIZ. Senyor Balita! May report tayo tatagapin mula kay Patrol 24, June Samson. DOJ, aminadong wala pang preparasyon sa posibilidad na isuko sa ICC ang mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte. Alamin natin ang detalye mula kay June Samson. June? Senyor, nilinaw ng Department of Justice na wala silang handang preparasyon sa posibilidad na isuko sa International Criminal Court sa International Police Organization ang mga co-perpetrators ni dating President Rodrigo Duterte na pinangalanan ng ICC. Kaugnay niyan ay sinabi rin ni Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa namang inilabas na kopya ng warrant of arrest laban sa mga pinangalanang kasabwat umano ng dating Pangulo. Dahil dyan ay iginit ni Martinez na walang dahilan para sila'y maghanda o gumawa ng preparasyon sa pag-aresto. Dapat din anyang irespeto ang karapatan ng bawat individual lalo na sa naturang kontrobersyal na issue. Samantala, muling iginit ng DOJ na hihintayin muna nila ang ilalabas na resolusyon ng Supreme Court para sa mga petisyon na kaugnay sa kaso ng pagkakaresto kay Duterte. Yan anya ang kanilang pagbabasihan kung anong aksyon ang gagawin ng DOJ sakaling magpalabas nga ng warrant ang ICC. Pinangalan ng co-perpetrators sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II at iba pang matataas opisyal sa Duterte administration. Patrol 34, June Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, June Samson. Nagatid sa ating orasan, 19 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala mula kay June Samson, dumako tayo sa kamera.
Ando ang ating kasamang si Jelly Mendez, pagpili sa 3 lugar na pinagdarausan ng public consultation, walang kulay o halong politika, ayon po ito sa isang kongresista. Ang detalye mula kay Jelly Mendez. Jelly? Senyor, iginiit ni Bukidnon Representative Jonathan Kit Flores na walang halong kulay o halong politika ang pagpili sa 3 lugar na pinagdausan ng malawakang public consultation ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Sagot ito ng mga babatas ng matanong ng mga media personnel kung paano ang naging proseso ng pagpili sa Cavite, Cebu at Cagayan de Oro para maging venue ng town hall meetings. Paliwanag ni Congressman Flores, namili lang ang komite ng tig-iisang lugar mula sa Luzon, Visayas at Mindanao upang matiyak ang representasyon ng 3 pangunahing rehiyon. Binigyan din ng Bukidnon Tulon na random selection ang ginawa at hindi ibinatay kung gaano karami ang pamilyang nasa politika sa naturang mga lugar. Umaasa ang mambabatas na sa tulong ng konsultasyon, makukolekta ng komite ang konsensus at sentimiento ng mga bayan hinggil sa naturang panukala. Una nang sinabi ni Committee Chairperson Zia Alonso na limitado lamang ang oras para isagawa ang public consultation dahil target ng Kamara na maipasa ito bago ang Lenten season. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWID. Nagbabalik ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly Mendez. Direktamente sa Kamara, nagkatid sa ating orasan, 21 minutos. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pantala, nilagdaan na po ng local government unit ng Quezon City ang permit para po sa trillion peso March Part 3 na gaganapin po sa People Power Monument sa EDSA, Quezon City sa darating na Miyerkules, Pebrero 25 na isasabay sa ika-40 anibersaryo ng People Power Revolution. Ayon kay Department of Public Order and Safety Chief Retired General Elmo San Diego, eksklusibo lamang sa trillion peso movement ang aktibidad sa mismong monumento habang mananatiling no rally zone naman ang kahabaan po ng EDSA. Ipinagbabawal din ng pagsusunog ng effigy, paggamit ng malalakas na sound system at single-use plastic, alinsunod po sa ordinansa ng lungsod. Tiniyak naman ng Quezon City LGU, katuwang ang Quezon City Police Department na magpapakalat ng mahigit 40,000 otoridad para po sa seguridad ng mga dadalo kasabay ng pagpapatupad ng traffic rerouting para po sa mga motorista. Senyor Balita! 22 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inamo naman ni human rights lawyer si dating Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa confirmation of charges na itinakda ng International Criminal Court sa darating na Lunes, Pebrero 23. Ayon kay Atty. Nery Colmenares, walang dahilan para magpaawa si Duterte dahil marami itong kaparehong matatanda na kawawa at ang kaibahan lang niya, ang kaibahan lang anya ay mahirap ang mga ito at wala ng pag-asa na makalabas ng kulungan. Ipinunto rin ng abogado na dapat umusad ang kaso at mauwi sa paglilitis para mabigyan ng pagkakataon ng kaanak ng mga biktima na magpresenta ng ebidensya at maipakita ang sinasabing walang awang pagpatay sa mga ito sa kasagsangan ng war on drugs. Dapat din nakatakdang tumungo sa The Hague si Colmenares upang tumayong legal counsel ng ilan sa mga biktima o naulilang pamilya ng mga napaslang sa drug war ng Administrasyong Duterte. Senyor Balita! Nagbabalik si John Samson. Ag-iimprenta ng mga balota na gagamitin sa special election sa Antipolo City. Ayun, sisimulan na po. Alamin natin ang detalye mula kay Jun Samson. Jun?
Senyor, sisimulan na nga ng komisyon ng eleksyon sa pag-imprenta ng mga balota para sa idaraos na special election sa ika-2 distrito ng Antipolo City na idaraos naman sa March 14. Sinabi ng COMELEC Ballot Production Committee na aabot sa 252,723 na mga balota at accountable forms ang iimprenta sa National Printing Office sa Diliman, Quezon City. Target ng COMELEC na matapos sa loob lamang ng isang araw ang pag-iimprenta upang matiyak na mabilisang maitapadala agad ang mga balota sa naturang lungsod. Tiniyak naman ng COMELEC ang isang transparent at ligtas na proseso ng pag-iimprenta upang mapanatili ang integridad ng halalan. Isasagawa ang special election para maapunan ang nabakanting pwesto sa pagkakongresista sa 2nd District ng Antipolo City dahil sa pagpanaw ni Congressman Romeo Acop. Patrol 34, June Samson, para sa Impulong Metodong ng SBWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, June Samson. At patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga tampok ng mga pangunahing mga balita. Babalik kami pagkalipas mo lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 25 minutos na po makalipas ang alas 12 ng tanghali. 29 minutos na po makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa patuloy pa rin pag-atin namin sa inyo ng mga detalye ng ating mga tampok at mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes, thank God it's Friday, ika-20 ng buwan ng Pebrero. Dito pa rin sa ating pag-atin ng mga balita sa Senyor Balita. At siyempre, tingnan muna natin ang report ni Patrol 17, Jopel Pelenio. Pagtalima sa ethical policing ng bawat miyembro ng PNP, ipinanawagan na po ni IAS Chief. Alamin nga natin ang detalye mula kay Jopel Pelenio. Jopel? Hinimok ng PNP Internal Affairs Service ang mga pulis na patuloy na tumalima sa kanilang ethical policing. Ito ang panawagan ni PNP IAS Inspector General Attorney Brigido Dulay kasunod ng ginawang command visit sa Police Regional Office 8 o PRO8 sa Eastern Visayas. Sa pamamagitan nito, masisiguro aniya ang pagtalima sa mga pamantayan, kahandaan sa mga ikinakasang operasyon at pagpapalakas sa mga inisyatiba sa integridad at ethical ng lahat ng miyembro ng pambansang pulisya. Bahagi ng pagbisita ni Attorney Dulay sa PRO8 ang pagsasagawa ng rank inspections, compliance verification, on-site validation ng operational readiness at pagsunod sa mga administrative at ethical standards ng PNP na salig sa 7 point focus agenda ni PNP Chief Police General Jose Melanio Nartates Jr. Lain-ani nito na masiguro ang maayos, may disiplina at may pananagutang pagsasagawa ng mga police operation ng mga frontline units. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenio para sa impilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jopel. Nagatid sa ating orasan 31 minutos na. Makalipas mo ang alas 12 ng tanghali. Samantala, formal lang tinanggihan ng prosecution ng International Criminal Court ang request ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dumalo sa confirmation charges hearing sa Pebrero 23. Ayon sa prosecution, walang makatwirang dahilan upang hindi dumalo ang dating Pangulo. At bukod sa sinuri na ang medical na ebidensya at agarang tinugunan ng chamber upang tiyakin ang kaginawahan ni Duterte sa hearing, iginit ng prosekusyon na isang unreliable historian ang dating presidente ukol sa kanyang kalusugang pisikal at mental. Git pa ng prosekusyon, ang presensya ni Duterte hindi lamang formalidad, kundi isa rin itong significant milestone para po sa mga biktima ng war on drugs. Binanggit din nito ang hindi pagdalo sa paglilitis sa pamamagitan ng video link na nagbumungkay na ang kanyang pagliban ay udyok ng kakulangan ng paggalang sa korte sa halip na limitasyong pangkalusugan. Sa kasalukuyan, nasa kamay na ng pre-trial chamber kung may sapat na dahilan upang pahintulutang ituloy ang pagdinig ng wala ang suspect o kung ipag-uutos ang personal na pagdalo ng dating Pangulo. Senyor Balita!
Samantala, itinutulak ni Senate Majority Leader Migs Zubiri ang Senate Bill 1865 o ang pagpapalawig sa deadline para sa state tax amnesty hanggang December 31, 2028. Ayon kay Senador Zubiri, layo na bigyan ng dagdag na panahon ang mga tagapagmana na ayusin ang mga hindi pa nababayarang obligasyon at ilipat ang mga aririan sa nananatiling frozen. Layon din anya ng nasabing panukala na tulungan ang mga pamilyang nahihirapan sa pagbabayad ng estate tax. At ipinunto ni Senador Zubiri na maraming mga kababayan ang nagdadalamhati na nga sa pagkawala ng mahal sa buhay, nahihirapan pang bunuin ang estate tax kapag may naiwang property para sa kanila, lalo na kung wala pang kakayahang bayaran ang mga nasabing ari-arian. Senyor Balita! Meron na probinsya report tayo, sandali lang. Mula sa Bataan, may report po si John Bringula, nasa 2.5 million pesos na halaga ng mga puslit o smuggled cigarettes na kumpiska ng Bataan Provincial Police sa isang negosyante dyan po sa Limay. Ang detalye mula kay John Bringula. John? Tinatayang abot nga sa may 2.5 milyong piso o 2.5 milyong pesos na halaga ng smuggled o processed na sigarilyo ang nakumpiska ng tropa ng Bataan PNP sa isang negosyante. Na aresto ang suspect sa bypass operation sa Barangay Town South sa bayan ng Limay. Batay ito sa report ni Police Major Jimmy Leonard Desin, Hepe ng Limay PNP, kay Colonel Marte Salvadora, ang Bataan PNP Provincial Director. Bukod sa bulto-bulto at pake-paketing hot cigarettes, nakuha din sa 49 years old the suspect ang mga master cases at mga rims ng smuggled cigarette makaraan ng bypass operation. Sa coordination sa mga tauhan ng Bureau of Customs, nagawang maaresto ang negosyante sa ikinasang entrapment o bypass operation ukol sa illegal na pagtitinda at pag-iingat ng mga pusit na sigarilyo ng suspect. Sa sampahan ng kasong paglabag sa RA 10863 o paglabag sa customs sa modernization tariff act ang naturang suspect. June Bringula para sa Impila Metodros, DWIC, nagbabalita ng tama at naglingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, John Bringula, mula po dyan sa Bataan. Nagatid sa ating oras ang 35 minutos. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagpulong na po ang Metropolitan Manila Development Authority at mga organizer ng trillion peso march para po sa maayos na pagdaraos ng pagtitipon sa EDSA, ang Quezon City. Ito po ay sa Pebrero 25. At kabilang sa dumalo sa pagpupulong sina MMDA Chairman Don Artes, General Manager Undersecretary Nicolas Dore III, at Traffic Discipline Office Director for Enforcement Attorney Vic Nunez. Agayon din sina Caritas Philippine Executive Director Reverend Father Tito Kaluwag, Tindig Pilipinas-led Convener Francisco Aquino D. at mga kinatawan mula sa partidong Manggagawa. Ayon kay Chairman Artes, nais ng ahensya na maging mapayapang sasagawang rally sa kabila ng paglahok ng iba't ibang grupo. Kaugnay nito, humiling din ang mga organisasyon ng tulong mula sa MMDA tulad ng paglalagay ng mga portalets at barrier sa mga lugar na pagdarausan ng aktibidad. Samantala, binigyan din ng ahensya ang kahalagaan ng maayos na pamamahala na para maiwasan ang abalang maaaring may dulot ng pagtitipon sa publiko. Lalo't idiniklarang working holiday ang Pebrero 25 bilang paggunita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Senyor Balita! 37 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tuloy pa rin kami sa pag-atid sa inyo ng mga balita report habang kayo ay nanananghalian pa rin. Yung iba po nanananghalian pa rin. Samantalang iba tapos na po sa kanilang panananghali. Samantalang nagbabala na po si Catholic Bishop Conference of the Philippines President Archbishop Gilbert Garcera na nakikita niyang moral fatigue sa lipunan. Sa homilya ng Misa Nobenaryo bago ang ika-40
anibersaryo ng 1986 EDSA People Power Revolution. Sinabi ni Archbishop Garcera na bukod pa ito sa napapansin na historical distortion, lalo na sa mga nakaraang taon. Dagdag pa ng Arsobispo, lumalaki ang moral fatigue ng salipunan kung naalala na lamang ang kalayaan bilang isang gunita. Kung nagiging debosyon, walang katapangan ang pananampalataya at kung walang hinahangad na katarungan ang kapayapaan. Kaugnay nito, nanawagan din si Garcera sa mga mananampalatayang Katoliko na muling piliin ang pananampalatayang may tapang, kalayaang mayroong responsibilidad at kapayapaang nakasalig sa katarungan. Senyor Balita! Nagbabalik si Jobel Peleño, ang ating Patrol 17. State kidnapping kay former President Duterte. Nakadagdang ipagdiwang suporta ng grupo kay Bibi Sara sa 2028 elections. Tiniyak. Detalye mula kay Jobel. Jobel? Magdaraos ng motorcade ang koalisyon ng PANA at Kampilan sa darating na Marso 11 ng taong kasalukuyan bilang paggunita sa unang anibersaryo ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Villamor Air Base at ang kasunod na pagdadala sa kanya sa Dahig. Ayon sa mga organizer, layunin ng aktibidad na balikan ang naturang pangyayari at ipahayag ang kanilang paninindigan kaugnay sa mga isyu na may kinalaman dito, kabilang na ang usapin ng soberenya at proseso ng hustisya. Sinabi ng koalisyon na magsisilbi rin ang motorcade bilang plataporma upang ihayag ang kanilang mga panawagan laban sa katiwalian at para sa mas mataas na antas ng pananagutan sa pamahalaan. Binigyan din pa ng grupo na nais nilang maiparating sa publiko ang kahalagahan ng transparency, maayos na pamamahala at wastong paggamit ng pondo ng bayan. Kasabay ng paggunita, formal ding ihayag ng koalisyon ang kanilang suporta sa kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Ayon sa kanila, ang aktibidad ay magsisilbing pagpapakita ng pakikiisa sa Vice Presidente sa mga isinusulong nitong advokasya at direksyon para sa bansa. Nakatakdang magsimula ang motorcade alas 2 ng hapon sa White Plains Avenue at daraan sa EDSA patungong Villamor Air Base. Inaasahan ng mga organizer ang paglahok ng kanilang mga miyembro at taga-suporta sa mapayapang pagtitipon na kanilang nilalarawan bilang bahagi ng demokratikong pagpapahayag ng saloobin. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todo lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jobel. Nagatid sa ating oras ang 40 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Naglabas na po ng abiso ang Quezon City Government Unit para po sa mga motorista dahil po sa posibleng pagbagal ng daloy ng trapiko sa kahabaan po ng elliptical road. Kailan yan? Bukas. Ayan. Bukas, Pebrero 21. Ito'y dahil sa inasang pagdagsa ng mga manonood para po sa idaraos na People Power at 40 concert sa Quezon Memorial Circle. Dahil dito, pinapayuhan po ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Samantala, mananatili namang nakaantabay ang mga tauhan ng Traffic and Transport Management Department at Department of Public Order and Safety. Ganoon din po ang Task Force Disiplina, Quezon City Police District at Metropolitan Manila Development Authority para po maisaayos ang inaasahang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan sa nasabing lugar. Senyor Balita! 41 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Handa na po ang lahat para sa pagsasagawa ng People Power 40 Kick-Off Concert na may temang awit at aksyon kontra korupsyon bukas, Pebrero 21 sa Quezon Memorial Circle. Ayon po kay sa Mayors for Good Governance o M4GG at kaya natin, magsisimula po ang pre-show ng alas 4 ng hapon habang alas 6 naman ng gabi magsisimula ang main concert. At sa pre-show, tampok ng performers sina Madeline, Hey Moonshine, Stone Free, Crow Redondo, J. Chris Dantes, Gracie Aspinoy, TSN Drug, MC Chronicles at DJ Jaiho. Mangunguna naman sa main concert sina Ogie Alcacid, Jano Gibbs, River Maya, Ice Sigera,
Ebe Dancel, Pio Balbuena, stand-up comedians Alex Calleja at Red Oliero, Moro Beats, Bea Binene, Elmo Magalona, Arkin Magalona, Erg Agustin, Chelsea Ali at Over October. Special guest naman sina Ogie Diaz, Mama Loy Bilirama at Isa Calzado. Layunin ng event na buhayin ang diwa ng mapayapang revolusyon at magsisilbing inspirasyon upang palakasin pa ang laban kontra katiwalian. Senyor Balita! Dumako muna tayo sa ating balitang, medyo meron tayong balita sa probinsya, no? Balita probinsya tayo, sandali lang. Dumako tayo sa Bicol area, sa Naga, 3 senior citizens sa Naga City na may edad 90 at pataas, nakatanggap na ng 10,000 pesos cash gift. Tingnan natin ang detalye mula kay Melvin Machado. Melvin? 3 senior citizens sa lungsod ng Naga na may edad 96 at 97 years old na nakatanggap ng 10,000 pisong cash gift mula sa pamalang lokal ng Naga City. Alinsunod ito sa City Ordinance No. 2025-54 na nagbibigay ng 10,000 pesos sa mga senior citizen ng edad ay 96, 97, 98 at 99 years old. Sa pagsapit nila ng edad na 100 years old ay buo pa rin ang 100,000 pesos mula local government unit at sa national government. Layunin nito na merong panggastos ang mga senior citizen habang papalapit sila sa edad na 100 years old. Ang naturang ordinansa ay isinulong ni City Councilor Elmer Baldimoro na inaprubahan ng Sangguniang Panlunsod nitong nakaraang taon. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Melvin. Direktamente mula po sa Naga area. Sa kabila po ng tuluyang pagkasira ng alyansa kay Vice President Sara Duterte, nilinaw naman ng Malacanang na walang nararamdamang anumang pagsisisi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y kasunod na rin ng paghingi ng tawad sa publiko ni VP Sara dahil tinulungan niya anyang manalo si Pangulong Marcos na maaaring dahilan ng mga kinakaharap na issue ng bansa ngayon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi inaasahan ng Pangulo na magiging puro bakasyon ang kanyang Vice Presidente hindi makikipagtulungan at sisirain lamang ang naturang gobyerno. Babalik kami sa mga karagdagang detalye pa rin ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes. Thank God it's Friday, ika-20 ng buwan ng Pebrero. Pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang palala, Philippine Standard Time, 45 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. 48 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ayan. At meron po paalala lang ang ating PAGCOR upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check silang publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago po sila maglaro o magbayad. Regular na in-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. At ayon po kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa paninindang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. At paalala po ni Chairman Tenco, maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami po yung mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi po nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcorp.ph/pagcorguarantee. Senyor Balita! Siya nga pala, nais po namin paalam sa inyo na nagbigay ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng 5 ultra-portable battery-operated AI X-ray units dyan po sa Philippine Navy. At ito ay bilang bagay ng pagpapalakas ng medical readiness ng Armed Forces of the Philippines. Pinangunahan ng turnover ceremony ni na PCSO General Manager Melquiades Robles at tinanggap naman ni Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta. Ang mga X-ray unit na may bigat lamang na 2.4 kilograms ay dinisenyo po para sa agarang medical na pagsusuri
sa mga barko gamit ang AI para po sa instant diagnostic LEDs kaugnay ng mga emergency. Sinabi ni General Manager Robles na ang mga naturang units ay di lang gadget kundi mga lifesaver. At dagdag pa niya, ang donasyon sa magitan ng Medical Equipment Donation Program ay bunga po ng suporta ng publiko sa PCSO Gaming Products. Binanggit naman ni Espeleta na malaking tulong ang ibinahagi po ng PCSO sa disaster response at combat casualty care ng Navy na nagbabawas ng pangangailangan para po sa mga sinasabing risky medical evacuation. Senyor Balita! May report tayo mula sa Palasyo ng Malacanang. Pagdinig sa kaso po ni dating Pangulong Duterte sa Pebrero 23, hindi daw po babantayan ni Pangulong Marcos. Alamin natin ang detalye mula kay Gilbert Verdes. Gilbert? Hindi nakikita ng Malacanang na kailangang bantayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang gaganaping confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa Pebrero 23. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi ito imomonitor ng Presidente. Ayon kay Castro, ang minomonitor ng Pangulo ay mga programa at mga bagay na nagsusulong ng interes ng bansa. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang maging updated ang Pangulo dahil kapwa Pilipino pa rin ang nasasangkot sa nabanggit na kaso. Ibig sabihin, bibigyan na lamang siya ng update ng kanyang mga opisyal sa mangyaring pagdinig sa ICC. Parso 13, Gilbert Verdes para sa himpilang mga itodolas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sigwede 2 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! May report tayo mula pa rin sa Naga. Nagbabalik si Melvin Machado. Officer in charge, itinilaga po sa Kamsur Provincial Police Office matapos po ang pagkaka-relieve sa hepe nito. Detalye mula kay Melvin Machado. Melvin? Ang Deputy Provincial Director for Administration na si Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata ang officer in charge ngayon ng Camarines Sur Police Provincial Office matapos na ma-administratively relieve si Police Colonel Virgilio Olale Jr. bilang Provincial Director ng Camarines Sur Police Provincial Office. Ayon kay Police Captain Lisa Jane Altesa, tagapagsalita ng Camarines Sur PPO, normal ang sitwasyon sa loob ng Camarines Sur PNP lalo na ang mga aktibidad ng PNP Kamsur. Magdidepende naman sa PNP Regional Command 5 ng Bicol kung kailan magtatagal bilang OIC ng Camarines Sur PNP si Police Lieutenant Colonel Tagumata. Wala pa po tayong acting provincial director sa ngayon, lalo na ngayong umaga, no, start ng pagiging officer in charge lang po, ng Camarines Sur Police Provincial Office. Yan po ay si Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata, ang ating Deputy Provincial Director for Administration. Okay. So ito ma'am, how long siya magiging OIC? Until po may ma-designate na si Regional Director natin po na magiging acting or officer in charge sa tuliyang Provincial Office. Maliban sa Provincial Director ng Camarines Sur, administratively relieved din ang lahat ng may kaugnayan sa pag-iimbestiga sa pagkamatay ng person under police custody mula del Gallego Municipal Police Station hanggang Camarines Sur Police Provincial Office. Ang naabalang report ng mga investigador ang ugat umano ng pagkakaalis sa kanila sa kanilang posisyon. Ang naturang PUPC na umano'y ng agaw ng baril at nagtangkang tumakas ay nabaril ng kanyang police escorts na pawang nakadestino sa San Miguel, Catanduanes na kahapon ay nasampa na ng reklamong homicide. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Gilbert, na si Senyor Machado dyan po sa lugar ng Naga, sa Bicol area. 55 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang kinalaman sa politika ang pagsusot niya ng kulay pink
sa press briefing kahapon. Ayan, nakapink siya. Ito'y matapos tanungin kung may kaugnayan ba yung kanyang suot sa mga ulat na nililigawan daw po ng administrasyon si Naga City Mayor Leni Robredo para po sa 2028 elections. Ayon kay Yusek Castro, wala sa agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamumulitika o paghahanap ng mga kandidato para sa 2028 dahil mas nakatutok pa ang pamahalaan sa kasalukuyang mga programa at trabaho. Senyor Balita! Samantala, naniniwala naman si House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Lawrence Defensor na planado at strategic decision ang maagang pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte sa kanyang planong pagtakbo sa 2028 presidential elections. Ayon kay Representative Defensor, malaking advantage para po kay VP Sara ang naturang announcement lalo't wala pang nilalabas ang administrasyon na magiging presidential candidate nito. Maliban dito, dahil mataas din ang ratings ni VP Sara sa mga survey, maaaring ito ang konsiderang iboto ng mga Pinoy. At gayunman, binigyan din ng mambabatas na hindi magiging hadlang ang pagiging malakas sa kandidatura para isulong pa rin ang impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Senyor Balita! Nagbabalik si Gilbert Perez mula sa Palasyo ng Malacanang. Pag-endorso ni Pangulong Marcos ng kandidato sa 2028 polls, di pa napapanahon. Ayon po sa Malacanang, detalye mula kay Gilbert. Gilbert? Iginiit ng Malacanang na hindi napapanahon ang mga hirit at panawagan na maganda na rin ang pamahalaan para sa halalan 2028 matapos mag-anunsyo ng pagtakbo si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ginagalang nila ang pahayag ng ilang analyst na maaring matalo sa eleksyon si Duterte kung i-endorso raw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkapangulo ang dati niyang nakalaban at dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Para kay Castro, sinasalamin ng mga pahayag ng ilang eksperto na mas pabor silang magkaroon ng leader na umaaksyon at hindi nagbabakasyon, tapat nagtatrabaho habang kabayan at hindi raw pumapanig sa ibang bansa. Gayunpaman, igagalangan niya ng pamahalaan ng suwesyon na ito pero giniit na hindi pa ito napapanahon. Patron 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Totonglas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Gilbert. Samantala, naghain ng reklamo si Pasig City Mayor Vico Soto laban kay sa kontratista na si Sara Diskaya kaugnay ng umano'y overspending at perjury sa nakarang 2025 mayoral election sa nasabing lungsod. Personal na nagtungo ang alkalde sa Commission on Elections sa Maynila upang isampa ang kaso na nagsasaad na declare si Diskaya ng kanyang mga gastusin sa Statement of Contribution and Expenditures o SOSE. Ayon kay Mayor Soto, halos 895,000 pesos lamang ang idiniklara ni Diskaya na anyay hindi tumutugma sa lawak ng kanyang mga billboard at digital videos para sa kampanya. Senyor Balita! Lumapit na po tayo sa dagdag oras ng ating pansamantalang paghihiwalay at sumayin niyo po ang kabuuan ng ating mga detalye ng mga pangunahing mga balita pa rin ngayong araw na ito ng Biyernes. Thank God it's Friday, Pebrero 20. At siyempre bago kami tuluyang magwakas at magpaalam, patama quote muna tayo, hindi lahat ng bagay minamadali pero sana sahod. Ayun ba? Yun ang maganda ron. Sahod. Susunod na po ang Showbiz na Showbiz with Anton sa loob po lamang ng ilang sandali. At si Senyor Pacheco minsan pa nagsasabi, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Adios! Hasta Lunes!